Naisip mo na ba na baka buong buhay mo ay ginugugol mo sa isang dahilan na hindi naman talaga para sa'yo? Maaaring masakit pakinggan, pero paano kung sabihin ko sa'yo kaya ang paggising araw-araw para magtrabaho, magbayad ng mga bayarin, at pilit lang makasabay sa buhay, ay maaaring siyang pinakamabilis na paraan para sayangin ang tunay mong layunin? Alam kong kakaiba itong pakinggan. Kasi lahat ng tao ganito ang ginagawa. Pero sagutin mo nga ako. Kung halos lahat ganito ang ginagawa, bakit karamihan pa rin ang nakakaramdam ng kawalan? Hindi mo pinipili ang layunin mo. Natutuklasan mo ito. Baka parang kakaiba pakinggan sa simula, lalo na sa mundong laging tinuturuang magdesisyon kung anong kurso ang pipiliin, saan titira, sinong dapat makasama. Pero ang layunin hindi yan parang cellphone na pinipili mo lang sa tindahan. Nasa loob mo na yan. Noon pa. At ang kailangan mo lang gawin ay pakinggan ito ng mas maigi. Ang problema, karamihan sa atin ay sobrang abala sa simpleng pag-survive lang sa araw-araw. Kaya ni hindi na nagtatanong sa sarili, bakit ba ako bumabangon tuwing umaga? Ang madalas na sagot, kasi kailangan kong magtrabaho. Pero trabaho para saan? Para lang mabayaran ang mga utang? Para lang may makain hanggang sa susunod na buwan? Sa tingin mo ba yan lang ang dahilan kung bakit ka isinilang? Ganyan din ang pananaw ko noon. Akala ko talaga na ang buhay ko ay ikot lang sa paulit-ulit na trabahong pisikal at walang kabuluhan. Naranasan ko nang magpalit ng langis ng sasakyan, mag-ayos ng gulong, at maglinis ng sahig. At mahusay ako sa mga yan. Pero alam kong hindi yan ang dahilan ng pagiging buhay ko. Ginagawa ko lang yon kasi yon lang ang kaya ko noon. Hanggang sa isang araw, may nagbigay sa akin ng isang aklat, Think and Grow Rich. At hindi ang nilalaman mismo ang nagbago sa akin, kundi ang bagay na ginising nito sa loob ko. Sa unang pagkakataon, naitanong ko sa sarili, mayroon bang bahagi sa akin na hindi ko pa nadidiskubre? Doon nagsimula ang pagbabagong lahat. Hindi ko na hinanap ang sagot sa labas, kundi sa loob. Sinimulan kong pansinin kung ano ang nagpapakaba sa akin sa tuwa, yung mga ginagawa ko na hindi ko na namamalayang lumilipas na ang oras. Heto ang praktikal na tip ko sa iyo ngayon, kung meron kang ginagawa na parang isang kisap mata lang ang oras, yan ay senyales. Isa pa, ano ang kaya mong gawin araw-araw kahit walang bayad? Hindi ko sinasabing iwan mo agad ang lahat at baguhin ang buhay mo. Pero kailangan mong simulan na pakinggan ang tawag na yan. Kasi hindi yan sisigaw. Pabulong lang yan. At habang mas lumalayo ka, mas tumatahimik yan. Hanggang isang araw, magigising ka na lang at marirealize mong ang buhay mo ay hindi naman talaga ikaw ang pumili. Huwag mong hayaan na umabot ka pa sa puntong yan. Ako mismo, kinailangan kong bumugol ng ilang araw sa katahimikan, naupo kasama ng papel at panulat, at paulit-ulit kong tinanong ang sarili, ano ba talaga ang mahal kong gawin? Sa simula, wala akong maisip. Tahimik. Nakakailang. Parang katawa-tawa. Pero nagpursige ako. Gumigising ako ng isang oras ng mas maaga, umuupo sa isang sulok na walang istorbo, at hinahayaan ko lang maglakbay ang isip ko. Inabot ako ng 3 araw bago ko naisulat ang alam na pala ng puso ko. Ang layunin ko ay mamuhay at magtrabaho sa isang kapaligirang masagana, kung saan may puwang para sa kasipagan at kasiyahan, upang ako'y makapagsilbi ng mas higit. Sa aking pamilya, sa aking negosyo, sa aking komunidad, sa aking bansa, at sa buong mundo. At mula noon, lahat ng ginagawa ko ay umiikot na sa layunin yan. Ngunit hayaang bigyan kita ng isang babala, maaaring hindi mo agad mahanap ang sagot bukas. O sa makalawa, maaaring abutin ng ilang linggo o kahit ilang buwan. Pero bawat sandali na ginugol mo sa paghahanap na ito ay sulit. Isipin mong buong buhay mong inakyat ang isang hagdanan at sa huli mo lang malalaman na nakasandal pala ito sa maling pader. Ganyan ang nangyayari kapag binaliwala ang layunin. Maaring makarating ka nga doon, kahit ano pa man ang ibig sabihin ng doon para sa'yo, pero mananatiling hungkag ang pakiramdam mo. At may dagdag pa, kapag natuklasan mo ang layunin mo, para kang nagiging magneto. Biglang lilitaw ang mga oportunidad. Ang tamang tao ay kusang darating. Kasi titigil ka ng maghabol at magsisimula kang humata. Ang siyensya may tawag dyan, pagkakaugnay. Kapag sabay na tumutugma ang tibok ng puso at galaw ng utak, ang katawan mo ay naglalabas ng mga kemikal tulad ng dopamine at oxytocin na nagbibigay ng pokus, motibasyon, at panloob na kapayapaan.
Kaya nga ayon sa mga pananaliksik na inilathala sa Harvard Health, ang mga taong may malinaw na layunin sa buhay ay mas mahaba ang buhay, mas mababa ang antas ng pagkabalisa, at mas malalim ang damdamin ng kaganapan. Pero bago mo pa sabihin, Bob, wala naman akong oras para magmuni-muni tungkol sa layunin, tanungin kita, may oras ka ba para patuloy na mabuhay na parang robot? May oras ka bang patuloy na gumising araw-araw na parang may kulang, kahit hindi mo alam kung ano yon? Hindi mo kailangan ng isang retreat o bakasyon para magsimula. Kailangan mo lang ng 10 minuto. 10 minuto lang sa isang araw mo. Umupo ka. Huminga ng malalim. At itanong sa sarili, kung kaya kong gawin ang kahit ano, nang walang takot at walang kakulangan sa pera, ano yon? Isulat mo lahat. Walang edit. Walang paghusga. Doon nagsisimula ang tunay na pagkatuklas. At kapag may mga tinig na sumulpot sa loob ng isip mo, nagsasabing hindi mo kaya, huli na ang lahat, o walang susuporta sa iyo, alalahanin mo ito, hindi mo tinig ang mga yon. Mga bakas lang yan ng mga paniniwalang ipinasok sa iyo mula pagkabata. Pero ngayon, may pagkakataon ka ngayon para baguhin ang lahat ng yan. Dahil ang layunin sa buhay ay hindi basta-basta iniimbento. Ito ay unti-unting nahahayag. At kapag natuklasan mo ang sayo, sabay babago rin ang mundo sa paligid mo. Kapag wala kang malinaw na layunin, malamang ay nagtatrabaho ka para matupad ang layunin ng ibang tao. At iyan, kaibigan ko, ay ang pinakamalupit na magnanakaw ng buhay sa mundo, hindi ang kakulangan ng pera, hindi ang krisis, hindi rin ang kawalan ng oportunidad. Ang totoong salarin ay ang kakulangan ng direksyon. Ilang beses ka nang nagising na may mabigat na pakiramdam sa dibdib, kahit pabuo at mahaba ang tulog mo. Yung tahimik na tanong na bumubulong sa loob mo, ganito na lang ba talaga? Bumangon ka, naligo, sumabak sa traffic, nagtrabaho ng buong araw, umuwi ng pagod, at inuulit ang lahat kinabukasan. At inuulit. At inuulit. Tinuturing mo na lang itong normal, isang rutina. Pero ang totoo, ito ay isang uri ng pagkakahiwalay sa sarili. Parang nabubuhay ka sa mundong hindi mo naman talaga pinili. Tinutupad mo ang mga layunin at inaasahan na ipinataw sa iyo, hindi yung kusang loob mong pinili. At alam mo ba kung ano ang masakit? Nakasanayan na ito ng marami, kaya parang normal na lang. Pero sagutin mo ko, bakit ang daming tao na kahit may matatag na sweldo, sariling bahay, sasakyan, at magandang pamilya, ay pakiramdam pa rin nila ay may kulang? Bakit marami ang tila unti-unting namamatay sa loob, kahit pabuhay sila sa labas? Ang totoo niyan, kapag hindi mo alam kung saan ka patungo, madali kang matangay ng direksyon ng iba, ng taong alam ang gusto nila. Naalala ko ang isang napakahalagang karanasan. Ang pangalan niya ay Marinos. Nagtatrabaho siya noon sa paglilinis ng mga opisina at binabayaran ng halos 50 piso kada oras. Halos hindi sapat ang kinikita niya para mabuhay. Hindi siya marunong magmaneho at ni minsan ay hindi nabigyan ng malaking oportunidad. Karamihan siguro ay isipin na wala siyang pag-asa sa buhay. Pero may nakita ako sa kanya. Alam ko na kaya niyang higit pa roon. Hinimok ko siyang magtayo ng sarili niyang negosyo. Tinuruan ko siyang magmaneho. Kasama ko siya tuwing alas 5 ng madaling araw, araw-araw. At natutunan niya hindi lang ang magmaneho, kundi ang kontrolin ang direksyon ng sarili niyang buhay. Ilang buwan lang ang lumipas, yung dating binabayaran ng 50 piso kada oras, ay mayroon ng sariling kumpanya sa paglilinis. Kalaunan, nag-invest siya sa mga kainan, nagtayo ng iba't ibang negosyo, at naging isang taong mayaman, iginagalang, at hinahangaan. Lahat iyon ay nagsimula nang tumigil siya sa pagtatrabaho para lang kumita, at nagsimulang lumikha ng isang buhay na may layunin. Yan mismo ang ibig kong iparating sa iyo. Habang ang iniisip mo lang ay kung paano mababayaran ang mga bayarin, yan lang din ang isusukli ng buhay sa iyo, mga bayarin. Ang pagtuon sa takot sa kakulangan ng pera ay lalo lang nagdadala ng kakulangan. At hindi ito usaping sa lamangka, ito ay tungkol sa enerhiya. Lahat ng bagay sa sansinukob ay gumagalaw sa frequency. At kung ang vibration mo ay laging puno ng takot, pag-aalala, at limitasyon, yan din ang paulit-ulit mong mararanasan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga universidad gaya ng Stanford at Princeton, ang mga taong laging nasa ilalim ng matinding stress sa pera ay bumababa ang kanilang kakayahang mag-isip at magdesisyon. Parang nabawasan sila ng 10 hanggang 15 puntos sa kanilang intelligence quotient. Naapektuhan nito ang kanilang mga desisyon, relasyon, at pati kalusugan.
At ang mas masaklap, hindi nila namamalayan na nasa loob na sila ng ganitong siklo. Ngunit kapag nabubuhay ka ng may layunin, lahat ay nagbabago. Iba ang tugon ng iyong katawan. Nagiging positibo ang daloy ng emosyon mo. Ang isipan mo ay nagsisimulang pumanig sa'yo. Hindi ka na kinakaladkad ng buhay, ikaw na ang kusang lumalakad. At hindi ito pawang magandang pananalita lang, ito ay agham. Kapag naaayon ka sa isang bagay na mahalaga at may saysay para sa'yo, ang iyong utak ay naglalabas ng dopamine at serotonin, mga kemikal na nagbibigay ng motibasyon, linaw ng isip at pakiramdam ng kaginhawaan. Nagsisimula kang makaakit ng mga ideya, taong, at sitwasyong tugma sa bago mong enerhiya. Pero alam ko lagi itong tanong, Bob, paano ang mga bayarin? Ang sagot ko, mananatili silang bahagi ng buhay. Pero ikaw ang pipili kung paano mo sila babayaran, sa takot at paghihirap, o sa layunin at paglawak. Kapag ginagawa mo ang iyong mahal, ang pera ay post-efekto na lang, hindi parusa. Gumagawa ka ng halaga. Nagiging inspirasyon ka. Ginagalaw mo ang mundo sa paligid mo. Isipin mo nga, ilang tao ang kilala mong matalino, may maraming diploma, pero palaging pagod at hindi masaya sa trabahong kinapitan nila. At ilan din ang halos hindi nakatapos ng pag-aaral pero nakapagtayo ng mga negosyo at imperyo dahil sinundan nila ang tibok ng puso nila, kahit mukha itong kabaliwan sa simula. Pwede mong sabihin, kailangan kong gawin to kasi lahat naman ginagawa rin. Pero alalahanin mo, ang pagsunod sa karamihan ay nagdadala lang sa kung nasaan ang karamihan. At tingnan mo sa paligid, doon mo ba talaga gustong manatili? Darating ang punto na kailangan mong gumawa ng matapang na desisyon. Marahil ito ang pinakamahalagang pasya sa buong buhay mo, itigil ang pagtatayo ng pangarap ng iba at simulan ang paglikha ng sarili mong pangarap. Hindi ito tungkol sa biglaang pagbitiw sa lahat. Ito ay tungkol sa unang hakbang. Maaaring 1 oras bawat araw na inilaan mo sa kung anong mahalaga sa'yo. Maaaring 1 kursong panggabi. Maaaring 1 tapat na pag-uusap sa sarili. Hindi mo kailangang pihitin agad ng buo ang susi, pero kailangan mo na itong simulan ikutin. Dahil habang hindi mo pa natutuklasan ang tunay mong layunin, laging may isang tao dyan na handang upahan ka para tuparin ang layunin niya. At babayaran ka niya ng pinakamababang halaga na maaari. Karapat-dapat kang tumanggap ng higit pa sa kung anong meron ka ngayon. Ngunit darating lamang ang ihigit kapag naniwala kang karapat-dapat kang maging higit. Layunin, bisyon, at mga layunin, 3 salita na madalas gamitin ng karamihan sa mga tao na parang pare-pareho ang ibig sabihin. Pero sa aktwal na karanasan ko, natutunan kong bawat isa ay may natatanging papel na makapangyarihang nakakaapekto sa pagbabago ng ating buhay. Kapag naunawaan mong paano sila konektado at sa anong pagkakasunod-sunod, nagbabago ang lahat. Ang layunin ang nagsisilbing panimulang punto. Ito ang dahilan. Ito ang nagpapabilis ng tibok ng puso mo kahit walang ibang nakatingin. Ito ang nagbibigay saysay sa bawat araw mo. Ang bisyon naman ang nagsasabi kung paanong maisasabuhay ang layunin. Isa itong malinaw na larawan ng lahat ng gusto mong likhain at maranasan bilang ekspresyon ng layunin mo. At ang layunin o target. Ito ang unang kagat sa imaheng iyon. Dito ka magsisimulang gawing totoo ang hindi pa nakikita. Sa mahabang panahon, paulit-ulit kong nakita ang mga taong may mabubuting hangarin sa puso, pero tila hindi makausad. Alam nila sa loob nila na may mahalaga silang gustong gawin. Nararamdaman nila ang panawagan. Pero hindi nila alam kung paano ito maisasakatuparan. Ang dahilan ay malinaw, kulang sa linaw. Kulang sa sistema. Sinusubukan nilang gawin ang lahat sabay-sabay, walang direksyon. Ano ang bunga? Pagkalito, pagka-frustrate, at pagbitaw sa mga pangarap. Dito pumapasok ang kahalagahan ng paghiwalay sa 3 elementong ito. Tuklasin mo muna ang layunin mo, saka mo buuin ang bisyon kung paano mo ito maisasabuhay sa mundo, at pagkatapos ay magtakda ng mga layunin para maisakatuparan ito. Nang maunawaan ko ang ganitong ayos, ibang level ng buhay ang binuksan nito sa akin. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang tunay na karanasan. Nasa isang biyahe ako mula sa Tel Aviv papuntang Melbourne, tapos sa Los Angeles, Auckland, at sa huli ay Toronto. Sa bawat lungsod na napuntahan ko, lagi akong naririnig ng mga tao na nagsasabi, "Bob, kung mabibigyan lang kita ng 10 minuto," at naiisip ko, paano ko matutugunan ang hiling ng napakaraming tao kung halos wala nga akong panahon para huminto?
Diyan nabuo ang ideya ng streaming club, isang espasyo kung saan makakakonekta ako sa libu-libong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ng sabay-sabay. Isa ito sa mga bahagi ng bisyon ko. Lubos itong kaakibat ng layunin kong gisingin ang potensyal ng bawat isa. At nang maisip ko yon, agad kong kumilos. Walang patumpik-tumpik. Maraming tao ang naghihintay na buo na agad ang kanilang bisyon na parang isang perpektong larawan. Pero hindi ito ganoon. Lumilitaw ito dahan-dahan, parang mga piraso ng palaisipan. Pero magsisimula ka lang buuin ito kapag nakaayon ka na sa layunin mo. Ang bisyon ang nagsasabi kung hanggang saan ka pwedeng makarating. At ang layunin ang magsasabi kung saan ka magsisimula. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nasasaksihan ko ay ang mga taong sabay-sabay na gustong gawin ang lahat. Magtayo ng negosyo, magpalit ng karera, baguhin ang katawan, magsulat ng libro, lahat ng sabay-sabay. Hindi ito bisyon. Ito ay labis na pasanin. Parang sinusubukan mong kainin ang buong pizza sa isang subo. Kailangan mo itong hiwain. Ang isang hiwa ng pizza ay ang iyong layunin. Ito ay tiyak na susukat at may takdang panahon. Ito ang nagbibigay sa iyo ng focus. At ang focus ang nagtutulak ng pag-unlad. Ngayon, unawain mo ito, pwede kang magkaroon ng isang napakagandang bisyon. Pwede mong hangaring baguhin ang mundo, magtayo ng mga paaralan, libutin ang buong planeta, o baguhin ang buhay ng isang komunidad. Pero kailangan mong magsimula sa isang layunin na kasya sa realidad mo ngayon. Hindi upang limitahan ka, kundi upang itulak kang gumalaw. Dahil bawat layuning natatapos mo ay nagpapatibay sa kung sino ka. Para bang sinasabi nito, kaya ko. At habang lumalalim ang paniniwala mo rito, lalo kang sumusulong. May ilang taong nagtatanong, paano kung mabigo ako? Ang sagot ko, hindi ka mabibigo. Matututo ka. Ang kabiguan ay umiiral lang kapag sumuko ka. Bawat pagsubok ay nagtuturo ng aral. At kadalasan, ang pagkakamali ang nagbibigay ng linaw sa kung ano talaga ang mahalaga. Ako mismo, maraming ideya ang sinubukan ko na hindi nagtagumpay. May mga ideyang maganda sa papel pero sa realidad ay walang koneksyon sa layunin ko. At ayos lang yon. Dahil bawat pagtatangka ay nagbabalik sa akin sa kung ano talaga ang may saysay. Hindi tuwid ang prosesong ito. Isa itong sayaw. Minsan, umaayos ang bisyon. Minsan, mas lumalalim ang layunin. Pero kapag naunawaan mo ang siklong ito, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. Nagsisimula kang kumilos na may intensyon. At tumutugon ang universo sa malinaw na intensyon sa pamamagitan ng mga konkretong pagkakataon. May isang pananaliksik mula sa Dominican University sa California na nagpapakita na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga layunin at regular na nire-review ito ay may 42% mas mataas na tsansa na makamit ang mga ito, kaysa sa mga taong iniisip lang ang kanilang mga hangarin. Ang pagsusulat ay nagpapalinaw. Ang linaw ay humahantong sa pagkilos. Ang pagkilos ay nagbubunga ng resulta. Pero higit pa sa resulta, ang layunin, bisyon, at mga layunin ay nagbibigay sa iyo ng direksyon. At ang direksyon ang nagbibigay ng kapayapaan. Maaring hindi ka pa naroroon sa gusto mong puntahan, pero kung alam mo kung saan ka papunta, mas payapa kang nakakatulog sa gabi. At ang ganitong klase ng kapayapaan ay walang katumbas na halaga. Hindi mo kailangang maayos na ang lahat ngayon. Pero kailangan mong simulan ng buuin ang larawan ng kung saan mo gustong makarating. Isipin mong ang buhay mo ay isang blankong painting. Ang layunin mo ang inspirasyon. Ang bisyon mo ang sketch. Ang mga layunin mo ang unang guhit ng lapis. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting lilitaw ang mga detalye. At bago mo pa mamalayan, nabubuo na ang buong larawan. Hindi dahil may ibang taong nagpinta nito para sa iyo, kundi dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na hawakan ang pintura at brush. Kaya ngayon, itanong mo sa sarili mo, ano pa ang hinihintay mo para magsimula? Higit ang kapangyarihan mo kaysa sa iniisip mo. Kahit pa pinalaki kang maniwala noon ng kabaligtaran mula sa araw ng iyong kapanganakan. At hindi ito isang pagmamalabis. Isa lang itong katotohanang nalibing sa ilalim ng mga taon ng pagkokondisyon ng isipan, opinyon ng ibang tao, kabiguang paulit-ulit at mga takot na hindi mo naman talaga sariling pag-aari. Tinuruan kang maniwala na kailangan mong magpakapagod palagi, na ang tagumpay ay para lang sa mga maswerteng tao, o sa mga may mataas na pinag-aralan, o sa mga may apelyidong kinikilala.
Pero andito ako para ipaalala sa'yo, wala ni isa sa mga ito ang mas makapangyarihan kaysa sa kamalayan mo sa kung sino ka talaga. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala rin akong wala akong kakaiba. Mababa ang tingin ko sa sarili ko. Tumigil ako sa pag-aaral ng maaga, nagtrabaho sa mga trabahong hindi naman nangangailangan ng pag-isip, basta sundin lang ang utos. Sumali ako sa hukbong dagat, pero ni minsan hindi ako sumampa sa barko. Ako'y isang kabataang ligaw, nadurog ang daliri sa lagari, at walang direksyon o pag-asa. Pero may tinig sa loob ko na nagsabing hindi ito ang dulo. Na ang buhay na pinamumuhay ko ay nasa ibabaw lang, at sa kailaliman ay may puwersang hindi ko pa natutuklasan. Ang puwersang iyon ay nasa loob mo rin ngayon, kahit panalimutan mo na kung paano ito abutin. At lumilitaw ito kapag nauunawaan mo kung paano talaga gumagana ang iyong isipan. Hindi kung paano ito itinuturo sa paaralan, kundi kung paano ito hinihingi ng totoong buhay. Mahigit 50 taon ang ginugol ko sa pag-aaral ng isipan ng tao. At ang pinakamatinding natuklasan ko, lahat ay nagsisimula sa iyong isipan sa ilalim ng kamalayan, ang subconscious. Diyan nakatira ang iyong mga paniniwala. Ang iyong mga panloob na katotohanan. At mula diyan mo hinuhubog ang iyong pananaw sa mundo, ang iyong mga kilos, at ang mga resulta ng iyong buhay. Kapag naniniwala kang hindi ka karapat-dapat sa higit pa sa kung anong meron ka, lagi mong sisirain ang sarili mo sa bawat pagkakataong may mabuting darating. Kung iniisip mong hindi ka na makakawala sa pagkakautang, hahanap ang isipan mo ng mga paraan para manatili ka sa parehong lugar. Kahit gaano pa karami ang iyong trabaho, pag-aaral, o pagsusumikap, walang saysay kung hindi mo binabago ang iniisip mong pagkatao mo. Dahil ang problema ay hindi kung ano ang ginagawa mo. Ang problema ay kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw habang ginagawa mo yon. Noong sinimulan kong baguhin ang mga panloob kong programa, unti-unting nagbago ang lahat. Pareho pa rin ang itsura ko sa salamin. Pero sa loob, unti-unti akong nagiging ibang tao. Mas may tiwala sa sarili. Mas nakahanay. Mas konektado sa isang bagay na matagal nang nariyan, pero noon ko lang pinakinggan. Naalala ko ang isang partikular na sandali habang nasa lungsod ng Londres ako, kumikita ng mas maraming pera kaysa sa lahat ng aking naging panaginip, halos 5 milyong piso bawat taon. Maginhawa ang buhay. Masagana. Pero habang tinitingnan ko ang pinagdaanan ko, napagtanto ko ang isang bagay, kung ako, na galing sa wala, ay nakarating doon, pwedeng-pwede rin ang kahit sino. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa pangunawa. At iyon ang nais kong ituro. Diyan pumapasok ang tunay na lakas ng layunin sa buhay, kapag nalaman mong pwede palang maging kasangkapan ang iyong buhay para sa isang bagay na mas malaki, higit pa sa pagbabayad ng bayarin o pagkamit ng mga parangal. Kapag naunawaan mong ang iyong sakit, ang iyong mga pagkakamali, at kahit ang iyong mga pagkabigo ay maaaring magsilbing gatong upang baguhin ang buhay ng iba. Doon mo mararamdaman ang kapangyarihang walang sinumang makakaagaw. Isang uri ng yaman na hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko. Pero doon din nakatago ang panganib. Ang hindi pansinin ang panawagang ito ay parang pagtanggi sa sarili mong kaluluwa. At kapag ginawa mo ito sa matagal na panahon, unti-unti kang nasisira sa loob. Hindi nakapagtataka na maraming tao, na tila tagumpay sa panlabas, ay nauwi sa depresyon, bisyo, at kalungkutan. Tingnan mo si Robin Williams. Isang henyo sa komedya. Isang artistang hinahangaan. Pero sa kaibuturan, nakikipaglaban siya sa isang kalungkutan na walang ibang nakakakita. Dahil ang kasikatan at pera ay hindi kayang punan ang espasyong tanging layunin lamang ang makakaabot. Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon ng may buong paniniwala, hindi mo kailangang umabot sa ganoong punto para magbago. Hindi mo kailangang bumagsak sa pinakamababa para hanapin ang liwanag. Pwede mong piliin ang pagbabago ngayon. Dito mismo. Dahil ang kinabukasan mo ay hindi pa nakaukit, binubuo ito sa bawat pasya na ginagawa mo. Ang problema ay maraming tao ang naghihintay munang makaramdam ng tiwala bago kumilos. Pero ang totoo ay kabaligtaran. Kumikilos ka kahit natatakot ka at saka darating ang tiwala. Parang may isang di nakikitang guhit na naghihiwalay sa buhay na meron ka ngayon at sa buhay na minimiti mo. At ang pangalan ng guhit na yan ay pasya. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang pumipigil sa iyo na pumili para sa sarili mo? Takot sa sasabihin ng iba? Takot na mabigo? Takot na hindi mo alam kung saan magsisimula? Normal lang yan. Pero hindi pwedeng mas malaki yan kaysa sa pagnanais mong mabuhay ng may katotohanan.
May isang bagay sa loob mo na walang hanggan. Isang bagay na nag-ugnay sa iyo sa lahat ng bagay na umiiral. Ang agham ay tumatawag dito bilang universal na kamalayan. Ang espiritualidad ay tinatawag itong espiritu. Ako, tinatawag ko itong panloob na kapangyarihan. At ito ay nariyan ngayon na naghihintay lamang sa iyong sabihin, handa na ako. Hindi mahalaga kung wala pang naniwala sa iyo. Hindi mahalaga kung buong buhay mong narinig na wala kang kakayahan. Narito ako para ipaalala sa iyo, ang mundo ay hindi nagbabago mula sa labas papasok. Nagbabago ito mula sa loob palabas. At kapag ikaw ay nagbago, lahat sa paligid mo ay nagbabago rin. Ang pera, ang mga relasyon, ang kalusugan, ang enerhiya, ang sigla sa buhay, lahat yan ay sumusunod. Pero wala ni isa sa mga yan ang mangyayari habang patuloy mong inuulit ang lumamong kwento na hindi ka sapat. Dahil sapat ka. At palagi ka nang naging sapat. Siguro lang, pansamantala mong nakalimutan dahil sa mga boses na nagpaniwala sa iyo ng kabaligtaran. Ngayon ay nasa iyong mga kamay ang pagkakataong magsimula ng panibagong kabanata. Isang kwento na puno ng tapang, kamalayan at layunin. Dahil sa oras na yakapin mo ang kapangyarihang palaging nasa iyo, wala nang hangganan sa mga bagay na maaari mong malikha. At mapapansin mong ang buong mundo ay nagsisimulang tumugon sa iyo sa paraang tila mahika, ngunit sa totoo lang, ito ay ikaw lamang, sa wakas, na nagiging tunay na ikaw. Ikaw ba ay nabubuhay sa paraan ng pagtugon sa mga pangyayari o ikaw ay aktibong lumilikha ng iyong buhay? Isang tanong ito na may kakayahang baguhin ang lahat. At ito rin ang tanong na bumalot sa akin nang mapagtanto kong sa loob ng maraming taon, ako'y basta na lamang tumutugon sa mga bagay na ibinabato ng mundo sa akin. Mga bayarin na hindi ko agad nababayaran, mga suliraning sunod-sunod na dumarating, mga pagkakataong lumilipas, at naroon ako, nag-aapula ng mga sunog, sinusubukang ayusin kung ano ang kaya, nagkukumahog sa gitna ng kaguluhan. Hanggang sa isang araw, naliwanagan ako sa isang bagay na walang nagturo sa akin noon, kung hindi ka namumuhay sa paraang malikhain, mapipilitan kang mamuhay sa paraang laging umaasa o tumutugon lamang. Walang gitna. Karamihan sa mga tao ay nakulong na sa isang paulit-ulit at automatikong siklo. Gumigising sila, kinukuha agad ang kanilang telepono, binabasa ang mga balita, naglalakbay sa mga social media, at sumisipsip ng kaguluhan ng ibang tao. Lahat ng ito ay pumapasok ng direkta sa kanilang isipan at bumubuo ng tono o enerhiya na kanilang dadalhin sa buong araw. Para bang sinimulan mo ang araw na may putik sa mga mata, ngunit inaasahang malinaw mong makikita ang landas. Hindi iyon possible. Ngayon, narito ang mahalagang bagay, maaari mong iprograma ang iyong realidad. Literal. Sapagkat anumang pinapakain mo ng intensyon, damdamin, at pag-uulit ay nagsisimulang magpakita sa iyong karanasan. Hindi ko tinutukoy dito ang mahiwagang pag-isip. Ang tinutukoy ko ay focus, neuroplasticity, at daloy ng enerhiya. Lahat ng iyan ay nasuri, napag-aralan, at napatunayan na. Ang iyong utak ay hindi kayang pag-iba ng karanasan kung ito ay tunay o kung ito ay malalim na in-imagine. Ibig sabihin, kung sisimulan mo ang iyong araw sa pag-iisip kung ano ang gusto mong maranasan, sa pagdama ng pasasalamat kahit sa mga bagay na wala pa sa iyo, at sa pagkilos ng may pananampalataya, ang buong sistema ng iyong katawan ay magsisimulang kumilos ayon sa iyong nais. Hindi ka lang naghihintay na may mangyari, ikaw mismo ang gumuguhit ng direksyon ng iyong buhay. Ngunit naiintindihan ko kung bakit para sa ilan, ito ay parang katang-isip. Akala ko rin noon ay ganun. Hanggang sa sinubukan ko. Noong una, maliliit lang ang mga resulta. Mga simpleng bagay, mga taong dumating sa tamang oras, mga solusyong biglang lumitaw, mga ideyang tila nagmula sa wala. At habang tumatagal, nakita kong hindi ito basta't samba. Ito ay pagiging nakaayon. Kapag ang intensyon mo ay malinaw at nakatutok, napapansin mong andyan na pala ang mga pagkakataon, hindi mo lang sila nakita noon dahil abala kang nakatingin sa problema. Naalala ko noong ako'y nasa lungsod ng Toronto, sa gitna ng isang napakabigat na yugto ng buhay. Dumarami ang mga inaasikaso ko, lumalaki ang mga responsibilidad, at pakiramdam ko ay unti-unti akong nawawala sa sarili. Kaya sa halip na subukang kontrolin ang lahat, ako ay huminto. Naglaan ako ng 3 araw para sa sarili ko. 3 araw ng katahimikan, nagmuni-muni, nagsulat, muling kumonekta sa kung anong gusto kong likhain. Hindi sa kung ano ang kailangan kong ayusin. Sa panahong iyon, isang ideya ang sumibol, isa sa pinakakumikitang at pinakanagpabago sa direksyon ng aking buhay.
At ito'y hindi nangyari habang ako'y nagpapakahirap. Ito'y dumating habang ako'y tahimik at ganap na naroroon sa kasalukuyan. Dahil ang kapangyarihang lumilikha ay lumilitaw lamang kapag pinapatahimik mo ang ingay ng labas at pinapakinggan ang tinig mula sa loob. Pag-isipan mo, ilang mahalagang desisyon ang nagawa mo dala ng padalos-dalos. Ilang beses kang pumili base sa takot, pagmamadali, o inaasahan ng iba. At ngayon, tanungin mo ang sarili, ilan sa mga pasyang iyon ang nagdala ng tunay na kapayapaan? Ang sadyang paglikha ay nangangailangan ng paghinto. Isang espasyo. Isang malinaw na layunin. At ito ay isang bagay na kahit sino ay maaaring simulan ngayon. 5 minuto bawat araw sa katahimikan. Isipin ang iyong perpektong buhay. Damhin na ito'y totoo na. Magpasalamat. At pagkatapos, isulat ang isang simpleng hakbang na maaari mong gawin sa araw na iyon upang mapalapit sa iyong nais. Ulitin ito araw-araw. At obserbahan. Sapagkat kapag paulit-ulit mong ginagawa ang bagong gawi, napapalitan nito ang luma. At ang iyong buhay ay nagsisimulang magbago, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw mismo ang nagbago mula sa kaloob-looban. May isang kasabihang paulit-ulit kong binabanggit, ang buhay ay hindi ibinibigay sa iyo batay sa kung ano ang gusto mo. Ibinibigay ito ayon sa kung sino ka. At kung patuloy kang tumutugon lamang sa lahat ng bagay, ikaw ay nagiging salamin ng mundo. Ngunit kung ikaw ay nagsisimulang lumikha mula sa loob, ang mundo ang siyang nagsisimulang sumalamin sa iyo. Kaya ang tanong ay ito, nais mo bang manatiling produkto ng mga pangyayari o maging tagalikha ng iyong sariling katotohanan? Dahil sa huli, ang buhay ay laging tumutugon. Ang tanong lang ay, ikaw ba ay nagtatanong ng talagang mahalagang bagay? Kung may isang bagay na dapat mong baunin mula sa video na ito ay ito, hindi ka narito upang basta tumugon sa mundo, ikaw ay narito upang sadyang likhain ang sarili mong realidad. Ang pinakakamaling paniniwala ay ang akala mong ang buhay ay basta lang nangyayari sa iyo. Ang totoo, ito ay dumadaloy sa pamamagitan mo. At ngayong ang kamalayan na ito ay nagsimulang magising sa loob mo, panahon na upang magpatuloy. May isa pang video na lumilitaw ngayon sa iyong screen. Kung ikaw ay magpapatuloy, para kang aakyat ng isang baitang sa hagdan ng karunungan. Ikaw ay magiging isa sa 100 bahagi na mas mahusay kaysa dati, at sa pagdaan ng panahon, mababago nito ang lahat. Salamat sa iyong presensya. Hinihintay kita sa susunod na video.